kung ano yung floor na natin sa baba, yun yung magiging panel na gagamitin. So yun yung mangyayari yan. So ilangan na muna natin to para matapos na yung mga wires natin na number 14. Ubusin na natin lahat ng yung mga number 14, paghihilayin na natin lahat yan. So dito tayo mapapalagay yung main line. So hindi pwedeng bawal yung ganung bawal yun. Kaya wala din. Dito na ulit tayo sa ginagawa natin sa Angono Rizal mga lads. Bali pang third day natin. So makikita nyo sa puro salamin yung nito, yung ding-ding. Yan. Puro salamin yan. Ito, kasi para magiging lang to. Hindi ko alam kung office nila o ano. Kasi ito yung pinakang-bahay nila. Yan, yung lugar niya, yan yung pinakang-bahay. Ito, extension dun sa bahay nila. So, yung first day na ginawa natin, hinilahan natin ng mga wires ito. Yung ground floor, second floor tayo mga lads. Ground floor, tsaka itong second floor. So nalagyan na nila ng kisame. So ito PVC type na ceiling. So ayan, makalaylay na yung mga wires natin. Yung second day na ginawa natin, sa third floor yung mga lads, third floor. Ngayon, try natin yung shout out! Ayan! Tirahin natin yung sa labas. Kasi kahapon, tanghali, ang araw na, dito na yung araw. So umaga, dito tayo sa labas gagawa. So, diskartehan nyo na lang. Pag ganito mga construction mga guys, diskartehan nyo din yung kung mainit or makakagawa kayo doon sa lugar na yung mga guys. May mga pwedeng gawin pag mainit sa labas, gawin nyo sa loob. Then, gawin nyo na pag okay na dun sa labas, tsaka nyo schedule yung trabaho nyo dun sa labas. Ay wala din. So yung muna yung natin. May mga canopy kasi dyan. May canopy yan. Lalagyan na ilaw yung na yan. Yan yung tinulayan natin kahapon nung may nila tayong wire dun sa likod. Ganyan kaliit lang yung malas. So lalagyan natin ng wire yan. May tungtungan na dyan. Ayan, may tungtungan na dyan malas. So yan muna ilagyan natin ng wire. Nagmerenda muna tayo. Yan yung ginagawang bahay mga nasa. Yan third floor na yan. So yan, extension lang yan ng bahay. Nakita nyo yung gate dyan. Extension lang yan ng bahay. Ito na pataas. Kaya naging third floor. Yung bahay niya kasi is flat lang. So ito, nagpagawa sila ng up to third floor na extension. Hinilaan natin ang mga wire yan dito sa ground floor tsaka yung second floor, kaya nalagyan ng kisame yun. Yung pangalawang araw sa third floor naman tayo na gano'n. Then yun na yung kinukontinue natin yan. Break time muna tayo, kain tayo. Ayan. Ha? Ganda dyan, yung mga hanggang ko. Bilis lang malakas. 2 hours later.
hinilaan na rin natin yung, yung ilaw sa hagdan na yan. So may dalawang ilaw doon, isa doon sa kanto na yan, saka sa dito. So ang mangyayari, nasa second floor tayo, makokontrol yung ilaw na yan dito sa second floor tsaka sa ground floor. So dalawang three-way yan. Then yung ilaw dito sa taas, di three-way na rin natin. Isang three-way dito, isang three-way sa taas. So ang three-way ay 4. So isa doon sa taas, sa dito, then isa pa uli dito para dito sa hagdan na to. Then isa sa baba. 4 na three-way muna. Para every step na is pwede dito sa gitna muna. Pwede niyang i-on and i-off dito sa switch na to. Yung taas, then yung baba, pwede niyang i-on and i-off. So hindi na natin gagamitin yung 4-way. 4-way, mahirap pumanap ng 4-way mga lodi. So lalo na dun sa specific na plate na gagamitin dito. Hindi natin alam kung anong gagamitin na plate dito. So puro 3-way na lang gamitin natin, 4 na 3-way. Baba tayo mga lodi. Baba tayo. Ano natin? May hila tayong number 14 sa panel to panel mode. So may may 5 to na D1 para sa power mode. Tatlong panel. So yung power katulad dito galing sa ground floor to. Dito natin ikakabit sa sa main. Yung galing sa ilalim, then yung galing papunta doon sa taas mode. Yun na ilalagay sa main papunta doon. Baba tayo mga lodi para makaintindihan nyo. Mga lodi, ito yung sa may ground floor. Ito yung sa ground floor mga lodi. So ito yung dito manggagaling yun, yung main power papunta dito sa main. Then yung galing sa taas dito rin kakabit sa main din. So parang magiging load nung wire dito sa pinakang main entrance. Ang magiging load niya is itong tatlong panel na ito muna. Ang ground floor, second floor, and third floor. Yun yung magiging niya. So kailangan papasok yung lahat ng ampacity ng third floor, second floor, at ng ground floor dito sa capacity ng wire na ilalagay dito muna natin. Sa main entrance, pasok sa main ng breaker. Tapos dito sa main breaker na to, sa line side, yun din yung papunta doon sa taas. Kaya hindi mo ma-off walang off yung sa taas, second floor and third floor. Walang off yun dahil naka-direct lahat yun sa main service entrance mo. Lahat yung naka-direct dito sa wire, main wire. So ginamit natin yung butas na D1. Hinilaan natin na number 14 na wire. Para yan sa mga lodi, para yan dun sa 3-way switch ng mga sagdan. So walang preparation yung mga 3-way switch. Itong ginawa nila mga lodi. So ito lang yung may mga tagusan na may mga tagusan na bababa ng floor to floor mga lodi, itong panel. Kaya dito na natin ipinasok. So lahat nung magtatagos sa third floor papunta second floor dito is dito sa pipe na ito mga lods. Ito yung pipe ng main line mga lods. So dito tayo mapapalagay yung main line. So hindi pwedeng bawal yung ganung mga lods, bawal yun. So kaya ang ginagawa natin with exemptional is pwede naman mga lods. So lalagyan nyo ng extra raceway dun para sa sa main line or yung 3-way na wire yung lalagyan nyo ng extra raceway mo. So ihiwalay natin yung bali 8 yung gagamitin na wire dito. So para lang magkaroon ng protection yung
para lang magkaroon ng protection yung number 8 dun sa mga wire na nakalagay dun sa sa paligid niya. Kasi ginamit nga nating raceway yung pipe niya. Kaya ang ginawa natin paraan is lagyan pa uli natin ng isang raceway pa uli para ma-separate yung magkaroon ng boundary yung main line at saka yung circuit nito mga lods. Kasi hindi pwede hindi pwede magkasama na ganun mga lods. Pag nagkaroon ng problema, pag nagkaroon ng overheating, is magkakadamay-damay sila mga lodi. Magkakadamay-damay sila mga lodi. Kaya ang paraan na ginawa ko is nilagyan ko ng isa pang raceway dun sa loob ng pipe na diulo mga lodi. Para lang ma-separate yung main line natin dun sa mga wire na circuit. Kaya mga lodi, so lalagyan ko ng tatlong wire to, dalawang traveler, then yung isang hotline. So yun yung mangyayari yan. So ilangin na muna natin to para matapos na yung mga wires natin na number 14. Ubusin na natin lahat ng yung mga number 14, paghihilayin na natin lahat yan. Ay mga lodi, nandito tayo sa third floor to. So ito na yung pinakalakas na panel. Ito yung wire. Ito yung inila natin na wire para sa 3-way. Bali tatlo yung gagamitin natin, dalawang traveler, then yung isang hotline. Putulin na natin ito. Ay malay eh. So ito yung tatlong wire pababa. Ngayon yun sa taas, dalawa lang yan mga lods, traveler lang. Ito power to. Ito yung traveler. Parang kulang mga lodi. So check ko muna. Kailangan tatlo. Ang power doon. Ay hindi, tama. Ang ilaw kasi na dito. Dapat ang ilaw ay dito nakakabit. Ang power. Dapat ang power ay dito rin nakakabit ang power. So ang power mga lodi, dito na lang natin kukunin yung power. Yung pang third wire. Ay hindi pala. Aakit pala dapat talaga. Kasi ito yung traveler, yung isa sa ilaw yan mga lodi. Ang ilaw niya na dito nasa third floor ang ilaw. So dapat kulang talaga na isang lods. So yan pa na isa. Kailangan mayroon to isa. Ay mga lodi. So ina-analyze natin yung dito. Bali dalawa lang talaga yung magiging nito. Kasi dun sa switch na dito sa likod nito, yung switch niyan, yung ilaw dun nakakabit mga lods. So traveler lang yung pupunta rito. Then magpapababa tayo ng power dito sa pinababa natin na wire ito. So dito natin lalagay yung power papunta dun sa kabila switch mga lods. So ganun ang mangyayari. Kaya dalawa lang to. Tama to, tama. So pagdupungin na natin itong dalawang traveler, then yung power is isasama natin dito sa power nitong circuit ng ilaw dito. So ang magiging circuit is katulad dito tayo sa third floor, ilaw nasa taas. Yung circuit na yon is para dito sa panel na to. Yung sa baba, ganun din. Kung ano yung floor na natin sa baba, yun yung magiging panel na gagamitin. So kung saan yung panel, dun yung circuit na gagamitin mo. So may magiging lang dito kasi may bababa na power dun sa, katulad dito, may bababang power dun sa second floor. So lalagyan na lang natin identification yon na galing yun dito sa panel number 3. Hindi yun dun sa panel dun sa second floor. So galing yun sa third floor. So lalagyan na natin lagyan natin ng sulat ng marking para ma-identify kung magkakaroon ng ibang tao na magkakalikot nun is mapipinpoint niya yung wire na yun. Kaya lalagyan natin ng marking. Ipagduktungin muna natin yung traveler.